Magandang buhay sa lahat ng aking mga tagapakinig. Umpisahan na po natin ang ating kwento ngayon. Si Alejandro ay isang prinsipe na kinailangan magpanggap na pulubi. Dahil sa hinahanapan na siya ng apo ng kanyang amang hari at inang Reyna. Kinakailangan niyang magpakasal sa lalong madaling panahon para mailipat na sa kanya ang trono bilang isang hari. Ayaw kasi ni Alejandro na basta na lang siyang magpapakasal sa babaeng hindi naman niya ito iniibig. At magugustuhan lang siya dahil isa siyang prinsipe. Kaya, nakapagpasya si Alejandro na lumabas ng palasyo para maghanap ng tunay na wagas na pag-ibig. Yung walang hinahangad na anumang kapalit. Kaya, kailangan niya magpanggap na isang pulubi. Nang nasa labas na siya ng palasyo, nakita niya si Sandra, yung babaeng patay na patay sa kanya. Si Sandra, isang mabait at malambing ito sa kanya. Pero, wala siyang pagtingin dito. Sabi ni Alejandro sa sarili, ng mga oras na iyon. Kung makakapasa si Sandra sa pagsubok na gagawin kong ito, sige, siya na yung babaeng papakasalan ko. Matutunan ko din siyang mahalin pagdating ng tamang panahon. Ayun na nga. Lumapit si Alejandro kay Sandra bilang isang pulubi. Habang si Sandra, nakaupo ito sa isang park, tila bang may inaantay ito. Pagkalapit ni Alejandro kay Sandra, bigla itong napatayo sa pagkakaupo niya. Sabay-sabing, "Ano ka ba? Ang baho-baho mo, lumayo ka nga sa akin, kadiri." Pero hindi pa rin umalis si Alejandro. Kahit pinagsabihan na siya ng gano'n ni Sandra. Ang sinabi niya dito, "Bini-bini, baka pwede naman makahingi ng kunting tulong. Gutom na kasi ako." "Saan naman, Sandra? Wala akong may bibigay sa'yo na kahit anong tulong, kaya makakalayas ka na." "Wala akong panahon sa mga kagaya mo." Sabay talikod ni Sandra. Laking gulat ni Alejandro sa pinakitang ugali ni Sandra noon. Sabi niya sa sarili, ibig sabihin pala, yung kabaitan, pagiging malambing ni Sandra na pinapakita sa kanya nang siya'y bilang isang prinsipe, lahat pala ng iyon ay pagpapanggap lang. Ang totoo pala nito, maitim ang budhi ni Sandra. Sabi pa ni Alejandro, hindi siya talaga karapat-dapat para sa pag-ibig ko. Lumayo na nga si Alejandro kay Sandra. Hindi talaga siya makapaniwala. Ganda ganun kapangit ang ugali ng babaeng yon. Sabi niya sa sarili, buti na lang talaga naisip ko itong pagpapanggap na ito. Kasi nakikilala ko yung totoong mga taong mapagbalat kayo. Paano na lang pala kung pumayag ako noon sa gusto ng mga magulang ko na magpakasal sa kanya? Tiyak na lalong papangit ang ugali niya. Lalo na kung maging isa na siyang ganap na Reyna pag nagkataon. Sambit ni Alejandro sa sarili. Halos isang linggo si Alejandro nagpagala-gala sa labas ng palasyo bilang isang pulubi. May ilan naman nagbibigay sa kanya, pero sa pilitan ng mga ito, hindi bukas sa kanilang kalooban. Magbibigay sila pero ang daming parinig, kung ano-ano mga pangit na salita ang sinasabi sa kanya. Habang nalalapit na ang panahon na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang sa paghahanap ng wagas at tunay na pag-ibig, tila bang nawawala ng pag-asa si Alejandro. Sabi niya sa sarili, kung hindi pa talaga ako makahanap ng babaeng karapat-dapat sa pagmamahal ko at bilang isang bagong Reyna, sige, ipapaubaya ko na lang sa aking mga magulang ang paghahanap ng babae na para sa akin.
Ayun na nga, kung kailan suko na ang prinsipe sa paghahanap ng babaeng karapat-dapat sa pagmamahal niya. Saka ito dumating. Nung huling araw ng prinsipe sa labas ng palasyo bilang isang pulubi, ginabi ito sa isang park. At bigla ang buhos ng malakas na ulan. Walang masisilungan ang prinsipe nung time na yon. Maya't maya, nagulat siya. Biglang may nagpayong sa kanya. Sabi-sabing, "Ginoong, basang-basa na po kayo. Mabuti pa, sumama ka muna sa bahay ko at makapagpalit. Malapit lang naman ito dito." Sumama naman ang prinsipe. Dahil sa mga oras na iyon, nilalamig na talaga siya. Habang naglalakad sila, saka lang napansin ng prinsipe na isang binibini pa lang may-ari ng payong. Napakaamo ng mukha nito. Walang kaarte-arte. Natural ang ganda nito. Sabi ng prinsipe, "Binibini, bakit mo ako tinulungan? Hindi ka ba nang didiri sa akin?" Saad naman ng binibini, "Bakit, Ginoo? May sakit ka ba na kailangan kong pandirihan?" Sabay natawa silang dalawa. Sabi naman ng prinsipe, "Wala naman akong sakit. Kasi diba, yung mga kagaya nyo, pag nakakita ng pulubi na kagaya ko, tinataboy at pinandidirihan." Sabi naman ng babae, "Ginoo, hindi naman po lahat ng tao ganon ang tingin sa mga kagaya nyo. Kagaya ko po, hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo. Ang mahalaga sa akin ay yung kabutihan ng puso." Bagay na sobrang humanga ang prinsipe sa binibini sa mga sandaling iyon. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ng binibini. Sambit naman ng binibini, "Tuloy po kayo, pagpasensyahan niyo na po ang aming munting tahanan." Pinakain at binigyan ng maayos na kasuotan ng prinsipe ng binibini. Maya-maya pa, nagtanong na ang prinsipe, "Binibini, kanina pa tayo magkasama, tag-uusap. Di pa natin kilala ang isa't isa. Ako nga pala si Kaloy." Iniba ng prinsipe ang pangalan niya, syempre. "Ikaw, ano naman ang pangalan mo?" saad ng prinsipe. Sagot naman ng binibini, "Ako si Sofia. Anak ako ng isang mga utusan sa palasyo." Natigilan ng prinsipe, sabay-sabing, "Sino doon ang mga magulang mo?" Sabi naman ng binibini, "Bakit, Ginoo? Kung sasabihin ko ba sa'yo, makikilala mo ba sila? Pupuntahan mo ba sila sa palasyo?" Natawa sila pareho. Sabi naman ng prinsipe, "Oo nga no, tama ka dyan, binibini. Ang isang katulad ko, paano nga ba makakapasok sa isang palasyo?" Ilang sandali pa, tumila ng ulan at nagpaalam na agad ang prinsipe. Baka mamaya dumating pa ang mga magulang ng binibini at makilala siya nito. Mabisto tuloy ang mga plano niya. Nang makauwi na nga ang prinsipe, saka lang nakaramdam ng kilig ang dalaga. Sambit niya sa sarili, "Ang gwapo! Ang gwapo pala ng pulubi na yun, pag malinis at maayos ang kasuotan nito." Sabi pa niya sa sarili, "Makikita ko pa kaya siya ulit? Kailan kaya?" sabay ngiti. At yun na nga, nakauwi na nga ng palasyo ang prinsipe. Hindi rin ito makatulog, nakapikit lang, pero gising ang diwa nito. Laman ng isip niya ay walang iba kundi si Sofia, yung binibining tumulong sa kanya. Hindi dahil sa nagandahan siya dito, kundi dahil sa kabaitang pinakita sa kanya, pagiging malalahanin, maasikaso, yung walang halong pagbabalat kayo. Doon talaga siya sobrang humanga sa dalaga. Sabi niya, ibang-iba yung binibini na yun sa nakilala ko. Kaya naman, hindi na ito pinalampas ng prinsipe. Kinabukasan, sinabi niya agad sa mga magulang niya. Sabi niya, "Mahal na hari at mahal na reyna, natagpuan ko na rin po sa wakas ang gusto ko maging reyna."
Gusto ko yung makasama ko habang buhay. Sa araw mismo na iyon, dinalaw ng prinsipe si Sofia. Sa pagkakataong iyon, hindi siya mukhang pulubi. Pero patuloy pa rin niyang nilihim sa binibini ang tunay niyang pagkatao. Naging magkaibigan muna sila. Hanggang sa naungi ito sa ligawan. Agad naman siyang sinagot ni Sofia. Lalo niya napatunayan na may mabuting puso talaga ang dalaga. Hindi ito mapaghangad ng anumang karangyaan sa buhay. Simple lang ang mga gusto nito at kontento na sa lahat ng bagay sa paligid niya. Bagay na lalong lumalim ang pag-ibig ng prinsipe kay Sofia. Hanggang isang araw, dinalaw ulit ni Alejandro si Sofia bilang isang prinsipe. Laking gulat ang dalaga nung una siyang makita. Pero naisip ng dalaga, siguro niluluko lang ako nito. Kaya sabi niya kay Alejandro, "Anong gimmick ito, kamahalan?" Sabay tawa ng malakas. Natawa na lang din ang prinsipe. Sabay-sabing, "Bagay ba sa akin ang bagong kong kasuotan?" Sabay ngiti. Mabilis na sagot ni Sofia, "Oo, Ginoo, lalo kang naging gwapo. Kung gano'n, halika na. Sumama ka sa akin at ipakikilala kita sa aking mga magulang," saad ni Alejandro. Sumama naman si Sofia. Laking gulat niya nang huminto sila sa harap ng palasyo. Sabi niya, "Bakit andito tayo? Pupuntahan ba muna natin ang aking mga magulang?" Sagot naman ni Alejandro, "Oo, di ba? Sabi mo, dito sa palasyo na mamasukan ang mga magulang mo. Siyempre, gusto ko din muna silang makilala." Ayun na nga, pumasok na nga sila sa palasyo. Nung nasa loob na sila, sobrang kinagulat talaga ni Sofia ang bumungad sa kanya. Ang mga magulang niya, kaharap at kausap ang mahal na hari at mahal na reyna. At napatitig siya kay Alejandro, sabay-sabing, "Anong ibig sabihin nito?" Sagot naman ni Alejandro sa kanya, "Ako ang nag-iisang anak ng mahal na hari at mahal na reyna." Sa sobrang gulat ni Sofia, halos mahimatay siya sa harap nila. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Hindi niya lubos maisip na yung pulubing tinulungan niya at minahal na rin ay sa pala itong prinsipe. Ang simpleng buhay na pinangarap niya, naging isang marangyang buhay. Pinalaliwanag naman lahat ng prinsipe kay Sofia kung bakit siya nagpanggap na pulubi. At ayun, agad na nga silang nag-isang dibdib. At agad naman silang nabiyayaan ng mga anak pagkalipas ng ilang taon. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Hanggang sa muli, Kath Jan TV.